Dad, please, don't leave me. Ikaw na lamang ang meron ako. Lumaban ka, Dad. I will do everything just to save you. Please, Dad. Pagsusumamong sambit ni Micaela sa kanyang nakaratay na ama sa ospital, na kung saan sangkatutak na aparato ang nakakabit at nakaturok sa katawan nito. May brain tumor si Don Gustavo at ngayon ay under coma siya dahil sa malalang kalagayan. Wala nang ina si Micaela. 20 taon na rin ang nakalipas nang mamatay si Doña Belen dahil sa isang malagim na aksidente. Dala ng labis na kalungkutan, 1 taon pa lamang namatay ang Doña, ay nag-asawa na muli si Don Gustavo, at iyon ay si Doña Silveria. May isa rin itong anak na dalaga, si Stacy. Ngayon nga ay nasa ilalim si Micaela sa pangangalaga at patnubay ng kanyang stepmother. Iyak ng iyak si Micaela dahil sa sitwasyon ng ama. Ito na lang kasi ang mayroon siya, kahit sabihin pang nariyan naman ng kanyang stepmom at stepsister. Noon pa man ay hindi na maganda ang pakikitungo sa kanya ng mga ito. Alam niyang mahal lamang ang habol ng mga ito sa kanyang ama. Ngunit dahil mabait si Don Gustavo, ay tinanggap pa rin niya at minahalang dalawa. Micaela, nariyan sina Mrs. Klein. Gusto ka nilang makausap. Ani Doña Silveria sa dalaga. Ang mga Klein lang naman ang isa sa pinakamatagumpay na pamilya pagdating sa pagnenegosyo. Matalik na magkaibigan ng mga magulang ni Micaela at ang mag-asawang Mr. and Mrs. Klein. May isa silang anak na binata at ito ay si Damian. Halos kasing edad din ni Micaela at noon pa man ay ipinagkasundo na talaga ang dalawa para sa isa't isa. Okay, Mom. Mahinang tugon ni Micaela na umiiyak pa rin habang pinupunasan ng mga luha sa kanyang mata. Tumayo siya at nagtungo sa labas ng ICU. Sumunod naman si Doña Silveria para makiusisa kung ano ba ang pag-uusapan ng mga ito. Tita! Nanginginig ang boses ni Micaela nang salubungin niya ng yakap si Mrs. Klein. Oh my dear Micaela, everything will be okay. Niyakap na mahigpit ni Mrs. Klein ang dalaga na parang isa niyang tunay na anak. Nang marahang kumala sa pagkakayakap si Mrs. Klein, ay hinawakan niya naman ang pisngi ng dalaga tsaka pinagmasdan ang mukha nito. Punong-puno ng luha ang mga mata ni Micaela at mababakas ang labis na kalungkutan. Awang-awa siya sa dalaga dahil sa sinapit ng kanyang ama. Sa katunayan, ay hindi malapit si Mrs. Klein kay Doña Silveria dahil hindi pa niya ito nakikilala ng lubusan. Ang tanging inaalala lang niya ngayon ay si Micaela at ang kumpanyang naiwan pansamantala ng kanyang ama. Micaela, we want to discuss some important things to you. And this is for your own good. Ani Mrs. Klein, tsaka lumingon kay Doña Silveria. Mrs. Faustino, you can join with us. Besides, ikaw na lang din ang natitirang guardian dito ni Micaela. So while minomonitor pa ang kalagayan ni Gustavo at under coma pa siya, sa inyo na lang muna namin ilalahad ang napagkasunduan ng mga magulang ni Micaela. Total, siya lang rin naman ang nag-iisang tunay na anak ng mga Faustino at tagapagmana. Siya rin ang may kakayahang maisalba ang kanilang mga negosyo sa pamamagitan ng napagdesisyon na namin. So kung hindi ito magiging abala sa inyo, maari ba namin kayong anyayahan sa isang pribadong lugar para makapag-usap-usap? Panimulang sabi ni Mrs. Klein. Sandali namang pinunasan ni Micaela ang kanyang luha. Ayos lang ho sa akin, tita. Mas makakagaan ho sa aking kalooban na makasama at makausap po kayo. Malumanay na sagot ni Micaela. Mrs. Faustino, sa inyo po ba? Muling baling ng atensyon kay Doña Silveria ni Mrs. Klein. Una pa lang ay hindi na nagustuhan ni Doña Silveria ang mga sinabi ni Mrs. Klein. Pakiramdam niya ay wala pa rin siyang karapatan sa mga ari-arian at yaman ni Don Gustavo. Kahit pa sabihin na matagal na silang nagsasama, kahit na hindi pa man sila kasal. Sa tono ng pananalita ni Mrs. Klein, ay hindi maaalis kay Doña Silveria ang mainis dito ng palihim. Ngunit kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili at tanggapin ang paanyaya nito
para malaman niya kung ano ba yung mga desisyon na kanilang sinasabi. No problem, Mrs. Klein. I'm her mother now. Sa tingin ko, may karapatan ako sa bawat desisyon niya o ano man ang balak niyang gawin sa kanyang buhay. I'm always here to support her. Sabi ni Doña Silveria nang may pekeng ngiti. Good to hear that, Mrs. Faustino. So, shall we go? At sabay-sabay na rin silang umalis. Doon sila nagtungo sa isang Thai restaurant. Malapit lamang din sa ospital na kinilalagakan ni Don Gustavo. Before anything else, mag-order muna tayo ng food. Ano ang gusto nyo? Masarap ang pagkain dito. Actually, madalas kaming nagtutungo dito noon ng yung inang si Belen Micaela. Kaya talaga namang classic and nostalgic na ang lugar na to. Sambit ni Mrs. Klein. Tama ang tita Paula mo, Micaela. Dito kami nagdo-double date noon ng parents mo. Sandali namang napahinto si Mr. Klein at sabay-sabay silang napatingin kay Doña Silveria nang bigla itong tumikhim. Sorry, naikwento ko lang naman. Anyway, past is past, right? Muling saad ni Mr. Klein. Yes, at ang nakaraan ay hindi na dapat pinag-uusapan dahil ang mahalaga ay sa kung sino na ang kasama ngayon. Tama? Banat naman ni Doña Silveria. Dahil pakiramdam nila ay bumibigat na ang tensyon sa pagitan nila, ay muling sumingit si Mrs. Klein para umorder na ng pagkain. Anyway, anong gusto nyo? Pili lang kayo. Just a cup of green tea. Diretsang sagot naman ni Doña Silveria. Tumango naman si Mrs. Klein at sinabi sa waiter na kanina pa roong nakatayo. Si Mrs. Klein na rin ang pinapili ni Micaela sa kanyang kakainin dahil ang totoo ay wala talaga siyang ganang kumain. Ang totoo ay ayaw niya sanang lumabas at makipag-usap dahil sobrang bigat ngayon ng kanyang pakiramdam. Mas gusto na lamang ng dalaga na matulog at iiyak na lamang ang lahat. Ngunit dahil ang pamilyang Klein ang nag-alok sa kanya, ay hindi niya ito magawang tanggihan. Dahil na rin sa mahalaga nilang sasabihin tungkol sa estado ng kanilang kumpanya. Nang maka-order na sila ng pagkain, ay wala nang pinalampas pang segundo sina Mr. and Mrs. Klein. Hindi na rin sila nagpaligoy-ligoy pa dahil sigurado silang kanina pa rin sabik si Doña Silveria na malaman kung ano ba ang kanilang sasabihin. Micaela, hindi ka pa man na ipapanganak ay talagang matalik na kaming magkakaibigan ng mga magulang mo at napag-usapan na rin namin ang future niyong dalawa ng anak naming si Damian. May mga negosyo kami na kasosyo sina Gustavo, ngunit kung may mangyari mang masama sa iyong ama, ay hindi namin masisiguro kung sino nang magpapatakbo noon. Sa'yo namin ito sinasabi dahil ikaw naman ang tunay na Faustino. You have all the rights, Micaela. At masisiguro lang namin iyon kung magsasanib pwersa na ng tuluyan ang Faustino at Klein Corporation. Napakunot ang noo ng dalawa at nagtataka kung ano ba ang gustong puntuhin ng mag-asawang Klein. So, ano ang balak gawin ni Micaela? Taas kilay na tanong ni Doña Silveria nang may pagdududa. Micaela, you need to marry our son. Kung kanina ay tila lantang gulay na si Micaela sa mga pagsubok na pinagdaraanan ng kanilang pamilya, ngayon naman ay bigla na lamang namilog ang kanyang mga mata at bumilis ang pintig ng kanyang puso. Kasal? Tita? Tito? Hindi ho ba parang masyado pa kaming bata para ikasal? Seryoso ho ba kayo? Nauutal na tanong ni Micaela na tila nabuhay ang dugo. Napatingin naman sa kanya si Doña Silveria. Napaisip siya na kung maikakasal si Micaela, ay aalis na ito sa kanilang mansyon at masasolo na nila iyon ang kanyang anak na si Stacy. Ngunit hindi ibig sabihin nun na tuluyan ang mawawala sa landas nila si Micaela. Si Micaela pa rin ang maghahawak at magpapatakbo ng kumpanya. Hindi lang yun, mas dadami ang ari-arian nito kapag naikasal sila ni Damian. At iyon ang ayaw niyang mangyari, ang maging masaya si Micaela. Kaya naman gagawin ni Doña Silveria ang lahat para si Stacy ang makinabang sa lahat ng yaman na mayroon si Micaela. Yes, Iha, don't worry.
Kung si Damian ang inaalala mo, well, yes, he's kinda stubborn, pero mabait iyon. Responsible like his dad. May respeto rin sa mga kababaihan, kaya naman alam kong mabilis niyong magugustuhan ng isa't isa. At isa pa, matagal na namin talaga tong gustong sabihin sa'yo with your dad. This is also his decision, kaya wala kang dapat ipangamba. And Micaela, ikaw lang din ang babaeng gusto namin para kay Damian. You are perfect for him. So please, Micaela, give him a chance. Hindi naman malaman ni Micaela ang kanyang isasagot. Hindi pa nga rin nag-sink in sa kanya, kaya hindi pa rin niya alam kung paano tatanggapin iyon. Alam niyang normal na ang ganitong mga fixed marriage sa dalawang mayamang pamilya. At ngayon, siya na ang nasa ganitong sitwasyon. Hindi niya alam kung paano ito pangangatawanan at paninindigan. Labis na iniingatan at pinapahalagahan ng kanyang mga magulang. Lalong-lalo na ng kanyang ama ang kanilang kumpanya. Lalo na ngayon na nakaratay pa rin ito at wala pa ring malay. Hindi na sigurado ang darating pa sa kanilang bukas. Tita, pwede po bang pag-isipan ko muna? It's hard for me to decide right now. Pero asahan niyo po, ano man na magiging desisyon ko ay tanging para lamang kay Daddy at sa ikabubuti ng ligasiya na maraming taon niyang pinaghirapan at ipinundar. Just give me time to think of it. Sinserong tugon ni Micaela. Sumang-ayon naman sina Mr. and Mrs. Klein sa naging sagot ni Micaela. Nauunawaan nila ang dalaga dahil hindi naman talaga madali ang magdesisyon kapag may pasanin ka pang dinaramdam at iniisip. Alam nilang wala sa tamang oras ang pagtatapat nilang iyon, pero para sa kanila, mas maigi nang napapag-usapan nito hanggat maaga pa para maisagawa na nila ang dapat nilang gawin para sa ikabubuti ni Micaela. Noon pa man kasi ay hindi na talaga magaan ang loob nila sa mag-inang Silveria at Stacy. Kaya naman mas pinaiigting na ng mga Klein ang seguridad at proteksyon ni Micaela pagdating sa mana at yaman ng kanyang ama. Nang matapos ang kanilang usapan hanggang sa makauwi sila, ay iyon pa rin ang nasa isip ni Micaela. Lutang pa rin siya at tila gumulo ang kanyang isipan. Maging si Doña Silveria ay tila nag-iisip din. Mommy! Buti naman at dumating na kayo. Pumunta ako kanina sa ospital pero wala kayo. Saan kayo nagpunta? Maarating salubong ni Stacy kina Micaela at Doña Silveria. May importante kaming pinuntahan, anak. And I think, kailangan natin pag-usapan yun ngayon. Matalim na sabi ni Doña Silveria kay Stacy. Pero Mommy, pwede po bang magpahinga na muna ako? Sabat ni Micaela sa dalawa. Magpahinga? Bakit? Ako ba hindi pagod? Hindi porket ikaw ang tunay na anak, ay aartehan mo na ako ng ganyan. Stacy has also the right. Anak din siya. Mariing sabi ng Donya. Tila nga unti-unti nang nagbabago ang pakikitungo ni na Silveria at Stacy kay Micaela. Napapansin na rin iyon ng dalaga, kaya naman nagtataka na rin siya sa ikinikilos ng dalawa. Sa kabilang banday pumayag na rin si Micaela sa gusto ng kanyang ina-inahan. Para wala ng gulo pa. Umupo sila sa sofa sa may living room at doon nagkapanapanagpo ang kanilang mga tingin. So, ano na? Ano ang dapat at karapatan ko ring malaman? Taas kilay na tanong ni Stacy. Stacy, balak ng mga Klein na ipakasal na itong si Micaela sa kanilang uniko iho at nag-iisang tagapagmana na si Damian Klein. Nanlaki naman ang mga mata ni Stacy nang marinig niya ang sinabi ng kanyang ina at mabanggit ang pangalan ni Damian. Kilala kasi ang lalaki dahil sa husay nitong maglaro ng soccer. Kaya naman, walang babae ang hindi nakakakilala at nagkakagusto sa kanya. Damian Klein? Yung sikat na soccer player? Yung gwapo at crush ng bayan? Sabik na sabi ni Stacy. Maraming nagkakagusto kay Damian at isa na doon si Stacy. Patay na patay siya sa binata. Ang totoo ay collections na niya mga litrato nito, maging ang mga magazines na kasama si Damian. Kaya naman nang malaman ni Stacy na balak ikasal sina Micaela at Damian sa isa't isa, ay siya kaagad ang kauna-unahang tumutol dito. Yes, at hindi pa nakakapagdesisyon nitong si Micaela
At sana hindi niya iyon tanggapin. Saad ni Doña Silveria. Of course, she will not take it. She will never be Damian's wife. He's my dream at hindi ko hahayaan na mapunta siya sa iba. All my life, pinagpantasyahan ko siya. Tapos mapupunta lang sa'yo? No, hindi mo tatanggapin yon, Micaela. If you really care for me, you will reject him. Mariing pagbabanta naman ni Stacy. Abot-abot nga ang galit niya sa kanilang ibinalita. Hindi niya matatanggap kung sakaling ngang maikasalang dalawa. Kung sa iba man ito ikakasal, ay hindi niya talaga matatanggap. Paano pa kaya ngayon kung sa mismong kapatid pa niya? Stacy is a spoiled brat, kaya kapag nagbitaw siya ng mga salita, ay talagang gagawin niya. Hindi pa naman ako nakakapagdesisyon eh. At isa pa, hindi ko pa rin naman nakilala si Damian ng personal. Pero kung ang pagpapakasal sa kanya ang natatanging paraan para lang maisalba ang pinaghirapang kumpanya ni Dad, tatanggapin ko yon. No! Tell them na ayaw mo. Pwede namang ako eh. It's almost the same. Anak din naman ako And in the first place, fixed marriage lang din naman yun kung sakali. Kaya normal lang na hindi niya ako magustuhan sa una. Dahil magiging ganun din naman siya sa'yo for sure. Basta Micaela, wag na wag mong itutuloy ang kasal. Tandaan mo, Faustino din ako. May karapatan din ako kay Daddy. Muling sabi ni Stacy. Maging ang sarili niyang ina ay hindi makapaniwala sa inasal at mga sinabi ng kanyang anak. Hindi niya alam kung saan ito humugot ng katapangan para sabihin ang mga salitang yon. Sa isip niya ay baka nga malaki talaga ang pagkagusto nito kay Damian. Kaya ganoon na lamang ang naging reaksyon niya. Hindi na rin nakapagbigay pa ng reaksyon si Micaela dahil inunahan na kaagad siya ng galit ni Stacy tsaka nag-walk out. Bago rin tumayo ang kanyang stepmom, tinaasan din siya nito ng kilay. Kaya naman, mas naramdaman niyang wala na siyang kakampi sa loob ng bahay. Nang sumunod na araw, ay naisipang muli ni Micaela na dalawin ang kanyang ama sa ospital. Naglalakad siya sa hallway habang ang atensyon niya ay nasa kanyang cellphone. Bigla na lamang siyang napabalikwas nang makabungguan niya ang isang lalaki na may dalang kumpol ng bulaklak. Sorry. Hindi kasi ako tumitingin sa nilalakaran ko. Sorry po, mister. Paulit-ulit na humingi ng paumanhin si Micaela sa lalaki. Nang bigla siyang natigilan dahil ang lalaking kanyang nakabungguan ay walang iba kundi si Damian. Damian? Damian Klein? Nauutal na tanong ni Micaela. Palibhas ay matagal ng panahon nung huli silang nagkita. Kaya naman hindi makapaniwala si Micaela na ito na pala yung batang lalaki na nakakasama niya rati sa tuwing lumalabas ang kanilang mga magulang. Wala rin kasing hilig si Micaela na manood ng telebisyon o gumamit ng cellphone para mag-browse sa social media dahil tanging mga musical instruments lang ang pinagkakaabalahan niya ngayon. Alam niya ring si Damian ito dahil sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa sikat na soccer player na kinahuhumalingan ng lahat. Kaya ganoon na lamang ang kanyang reaksyon nang muli sila nitong magkita. Sa kabilang banda naman ay tila si Damian ang nagulat kay Micaela dahil kabaliktaran naman ito ng babae. Palibhas ay matagal na tumira sa Amerika at marami nang nakasalamuha kaya hindi na niya matandaan o mamukhaan ng dalaga dahil mas gumanda din ito ngayon at talagang nagbago ang itsura. Yes, I'm Damian. Why do you know me anyway? Takang tanong ng binata. Sandali namang umiwas ng tingin si Micaela at namula pa ang kanyang pisngi dahil buong akala niya ay namumukhaan din siya nito. Yeah, I'm the daughter of Mr. Faustino. I'm Micaela Faustino. I bet tanda mo na ako. Tanong ni Micaela. Sandaling nag-isip si Damian at nang maalala na niya ang babae, ay doon na lumuwag ang kanyang mga ngiti. Mikay, the little girl na mahilig sa fireflies? Paniniguradong tanong ni Damian. Ngumiti naman si Micaela dahil tila naaalala na nga siya ng lalaki. Yes, ako nga. Sagot ni Micaela nang nakangiti. Sa sandaling iyon ay bigla na lamang silang nakaramdam ng hiya sa isa't isa. Batid na rin kasi nila ang fixed marriage na nakaatang sa kanila.
pero nahihiya silang i-open ito sa isa't isa. By the way, saan ang punta mo? Iniba na lamang ni Micaela ang usapan para mapagtakpan ang awkwardness sa pagitan nila. Dadalawin ko sana si Tito Gustavo and I bought him flowers. Sabi kasi nila, mabilis daw maka-attract ng positive energy ang mga bulaklak. Lalo na sa may sakit para mabilis gumaling. Sagot naman ni Damian, tsaka nagsimula na silang maglakad. Sakto. Dadalaw din ako kay Daddy. Sabay na tayo. Wika naman ni Micaela. Matapos nilang dumalaw, ay nahihiya namang niyaya ni Damian ang dalaga na magkape sila sa labas. Coffee? Tanong ni Damian. Tugon naman ni Micaela. Maganda ang panahon ngayon. Maaliwalas. Kaya I think this is the best time and weather para mag-coffee. Nakangiting sabi ni Damian. Dahil wala namang gagawin si Micaela at bukod doon ay gusto niya pang makilala ang kanyang mapapangasawa, ay pinagbigyan na rin niya ang alok nito. Wala pa naman akong gagawin, kaya sige, tara, coffee tayo. Sagot ni Micaela, tsaka sabay na silang umalis. Nang makasakay na sila ng sasakyan ni Damian, ay sakto naman silang nakita ni Stacy na dadalaw din sana kay Don Gustavo. Traitor! Mahinang sambit ni Stacy sa kanyang sarili at gigil na gigil ito. Samantala, nang makarating na sila sa coffee shop, ay doon na sila nagpatuloy mag-usap. Micaela. Alam mo na ba ang tungkol sa arranged marriage? Panimulang tanong ni Damian kay Micaela. Napayuko naman si Micaela. Sa loob-loob niya, ay gusto niya talagang tanggapin iyon. Noon pa man, mga bata pa lang sila, ay nagugustuhan na talaga niya si Damian. Ngunit para sa kanya ay nakakahiya naman kung siya ang unang aamin. Dahil ang isip niya, paano kung hindi pala siya gusto ni Damian? Masakit mag-expect at mag-assume. Kaya naman papakiramdaman na lang niya kung ano man ang ipapahiwatig sa kanya ngayon ng binata. Isa pa, gusto rin siya ng kanyang kapatid na si Stacy. Kaya hindi niya ngayon alam kung ano ang susundin niya. Oo, nabanggit na sa akin ni na tita. Matipid na sagot ni Micaela. So what's your plan? Matagal ko na rin kasing alam yan. I know marriage is so sacred and unforgettable, lalo na sa mga kababaihan. Ayaw ko namang makasal tayo ng dahil lamang sa benefits ng ating mga negosyo. I want to know you more, Micaela. At sana'y ganoon ka rin sa akin. Hindi naman siguro tayo nagmamadali, hindi ba? Wika ni Damian. So may chance na gusto mo nga akong pakasalan? Muling tanong ni Micaela. Why not? Sa tingin ko naman sa'yo, hindi ka naman mahirap mahalin at magustuhan. Sagot pa ni Damian. Pasimple namang napangiti si Micaela. Hindi niya akalaing malawak naman pala ang pag-iisip nito, kumpara sa paglalarawan sa kanya noon ni na Mr. and Mrs. Klein. Kung yan ang desisyon mo, sino ako para tumanggi? Yun din naman ang gusto kong mangyari. Tugon ni Micaela. Sa kabilang banda nang makauwi naman si Micaela, ay doon na siya kinumpronta nang kanina pang naghihintay na si Stacy. Saan ka galing? Mataray nitong tanong kay Micaela. Ang mga tingin nito ay animoy tingin na para bang ang laki ng kasalanan na kanyang nagawa. Dinalaw ko si Daddy. Bakit? Hindi kumpletong sagot ni Micaela. Saan pa? Muling tanong ni Stacy. Pilit niyang pinapaamin ng kapatid. Hindi na importante kung saan pa ako nagpunta. I'm tired. Magpapahinga na muna ako. Liar! Traitor! At higit sa lahat, mga agaw. Stop playing safe, Micaela. And stop acting na ikaw lagi ang bida. Nakita kita kaninang sumakay sa sasakyan ni Damian kasama siya. Bakit hindi mo maamin? Bakit hindi mo masabi? Bakit kailangan mong ilihim sa akin? Bakit? Pumayag ka na ba sa arranged marriage nyo? Ano? Umamin ka? Sunod-sunod na tanong ni Stacy. Wala nang dahilan pa para ilihim iyon ni Micaela dahil nakita na sila ni Stacy. At isa pa, wala naman siyang dapat ipaliwanag dahil wala namang pakialam si Stacy kung ano ang mga desisyon na gagawin niya sa kanyang buhay. Oo, magkasama nga kami kanina. May masama ba doon? We're getting married soonest, kaya bakit ko pa inili? Napahinto si Micaela sa kanyang pagsasalita.
nang magpakawala si Stacy ng isang malakas na sampal na dumampi sa pisngi niya. Sakto naman ang dating ni Doña Silveria, kaya pinuntahan niya kaagad ang dalawa. "Stacy! Micaela!" Malakas na sabi ni Doña Silveria. "At ano tong ginagawa ninyong dalawa?" Galit na tanong ng Doña. Kaagad namang sumagot si Stacy at bigla na lamang umiyak. Naanimoy siya ang biktima. "Mom, she hurt me first, kaya gumanti lang ako. Isa pa, inamin niya na sa akin na balak na niya magpakasal kay Damian para tuluyan na raw tayong mawalan ng karapatan sa mana ni Daddy." "Sinungaling! Hindi totoo yun, Mommy. Maniwala ka." Maluha-luha namang sabi ni Micaela. "Is that true? Nakipagkasundo ka na sa mga Klein without my permission?" Nanlilisik ang mga tingin na yon ni Doña Silveria kay Micaela. "Yun ang dapat, Mommy." Muling nakatanggap ng isang malakas na sampal si Micaela mula naman sa Doña. "How dare you? Paano mo nagawa sa amin to ni Stacy? Sa loob ng maraming taon, tiniis namin ang anak ko na puro na lang ikaw. Micaela. Lahat ng luho, oras, at maging pagmamahal. Lagi mo na lang kaming inaagawan ng anak ko. Si Stacy dapat ang nasa posisyon mo dahil siya ang bunso. Wala kang karapatan na saktan at pahirapan kami ng ganito." "I have all the right, Mom. In the first place, hindi naman kayo kasal ni Dad. At kahit baliktarin niyo man ang mundo, ako ang tunay at lehitimong Faustino at hindi kayo." Tumigil ka! Napakabastos mo. Pwes, kung malala na yung yabang mo, ngayon pa lang, aalisin ko na ang pagka-Faustino mo. Halika rito. Hila-hila siya ng kanyang stepmom patungo sa kanilang basement na soundproof. Kaya kahit anong sigaw doon ni Micaela ay walang makakarinig sa kanila. "Mommy, please, ano gagawin mo? Ayoko dito. Please, Mom." Pagsusumamo ni Micaela, hindi na siya nakapagpumiglas pa dahil hawak-hawak siya ng mag-ina. "Stacy, kunin mo ang kadena." Utos ni Doña Silveria. Sumunod naman kaagad si Stacy at tila gustong-gusto pa nito ang nangyayari sa kanyang kapatid. Labis ang galit ng Doña dahil sa pagsagot na iyon ni Micaela sa kanya. Iginapos niya ng kadena ang mga paa nito sa may paanan ng kama at doon ninapagpasyahan nilang ikulong ang dalaga. "Dito ka nababagay, kasama mga daga. Wala pang sino man ang maaaring kumanti sa akin, Micaela. Hindi pa na ipapanganak ang makapagpapabagsak sa akin." Gigil na sabi ng Doña. Nakangisi naman si Stacy doon sa may gilid at gustong-gusto ang kanyang natutunghayan. Nang iwan at ilak na si Micaela ng mag-ina, ay tsaka bumuhos ang kanyang mga luha. Labis ang kanyang paghihinagpis dahil sa nangyayari sa kanya ngayon. Hindi niya alam kung sino pa ang tutulong sa kanya dahil mag-isa na lamang siya. Ang nag-iisang taong inaasahan niyang tutulong sa kanya at magiging kakampi niya ay wala pa ring malay. Kaya naman hindi na niya alam ang gagawin niya ngayon, lalo pat kahit anong gawin niyang sigaw, ay wala namang makakarinig sa kanya. Wala namang konsensyang mag-ina at hindi man lamang naawa kay Micaela. Para sa kanila ay nararapat lamang iyon sa dalaga. Para sa pagkakataong iyon ay sila naman ang tuluyang magpapakasasa sa yaman ni Don Gustavo. Nang lumipas ang mga araw, nagtaka naman ang mga Klein dahil tila hindi na nila napapansing dumadalaw si Micaela. Maging sa kanilang opisina ay tanging sina Stacy lamang at Doña Silveria ang kanilang nakikita. Kaya naman, naglakas loob na silang tanungin ang mag-ina. "Doña Silveria, good morning." Bungad ni Mrs. Klein, kasamang anak na si Damian. Naroon din si Stacy na malagkit ang tingin kay Damian. "Good morning, Mrs. Klein. Parang ang aga nyo naman yata. Anong sadya nyo?" Kalmadong tanong ni Doña Silveria. Inaasahan na niya ang tagpong ito, kaya naman napaghandaan na rin niya ang kanyang mga isasagot sa mga posibleng itatanong ng mga Klein. "Doña Silveria, ngayon na sana namin naasikasuhin ang pag-organize ng kasal ni na Micaela at nitong anak ko na si Damian. Nasaan kaya siya? Hindi rin kasi siya sumasagot sa mga tawag namin eh." Tanong ni Mrs. Klein. Kalmado lang ang reaksyon ng mukha ni Doña Silveria. Hindi niya dapat ipahalata na may nangyari na kay Micaela. "Ah, hindi ba niya sinabi sa inyo? She's in Paris now. Actually, 1 week na siya roon.
Dahil may nobyo pala siya at naroon sa Paris, kaya sumunod na rin siya. Hindi ko na rin napigilan dahil siyang nakiusap sa akin. She loves the guy so much, kaya sinundan niya sa Paris. Pagsisinungaling ng Donya. Mababakas naman ang labis na pagtataka sa reaksyon ng mukha ni Mrs. Klein, maging ni Damian. What? She has a boyfriend? Last time ay nagkausap kami. Hindi niya nabanggit sa akin. Actually, pumayag na siya sa getting to know stage namin para mas magaan sa amin ang pagtanggap sa aming napipintong kasal. I didn't believe you. Saad naman ni Damian, at doon na sumabat si Stacy. My mom is right, Damian, Mrs. Klein. She left with so much hope in her heart na malalagay na sila sa tahimik doon ng kanyang nobyo. Nagkakwentuhan pa kami bago siya lumipad patungong Paris, and she told me na nagkausap nga raw kayong dalawa. At hiyang-hiya siya sa'yo dahil tila nabigla raw siya sa kanyang nasabi. Hindi niya kayang ipagpalit ang 6 years relationship niya para lamang sa isang arranged marriage. Believe it or not, we did everything para pigilan siya. But still, she refused. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-alis patungong Paris for one reason. At yun ay para sa isang taong tunay na tinitibok ng kanyang puso. Segunda naman ni Stacy. Hindi makapaniwala ang mag-ina sa naging revelasyon ni na Stacy at Doña Silveria. Hindi nila alam kung maniniwala sila o hindi, dahil hindi naman ganito ang pagkakakilala nila kay Micaela. Hindi ito gumagawa ng isang desisyon kung alam niyang marami siyang masasaktan at mapeperwisyo. At isa pang dahilan ay daddy's girl si Micaela, kaya napaka-imposible na ipagpalit niya ang kanyang ama para lamang sa isang lalaki. Ngunit wala naman silang magagawa pa kung yun talaga ang nangyari, kaya hindi na sila nag-usisa pa. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na rin ang pagdududa sa kanilang mga puso. Umalis ang mag-inang Klein sa kumpanya ng mga Faustino, dala-dala ang masamang balitang iyon. Habang nasa sasakyan, ay nagdidiskusyon ng mag-ina. I couldn't believe na magagawa yun ni Micaela. She's a good woman like her mom. At talagang napaka-imposible na umalis siya basta-basta na walang pasabi sa atin. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Mrs. Klein. Me too, Mom. Maging ako, hindi rin ako makapaniwala. Pero kung totoo man nga yun ay, I think, hayaan na lang natin siya. Dismayadong sagot naman ni Damian. He's a womanizer. Kaya naman gano'n na siya kadismayado. Kung kailan naman na gusto na niyang magbago, tsaka naman nawala ang dalaga. Hindi ba natin to paiimbestigahan? This is so confusing, son. Tanong ni Mrs. Klein. Sandali namang napaisip si Damian. Wala ka bang tiwala sa mag-ina na yon? I don't know them, kaya hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanila o hindi, Mom. Tanong ni Damian sa kanyang ina. I know them, pero hindi ganun kakilala. I just want to make sure lang naman na safe si Micaela kung nandoon man nga siya sa Paris with his boyfriend. Hindi para idiin at pasinungalingan ng mag-ina. But, kapag napatunayan kong they're lying, they will suffer in jail. I'll make sure of that. Matalim na pagbabanta naman ni Mrs. Klein habang ang atensyon ay nasa daan. Ganoon na lamang ang pag-aalala ni Mrs. Klein dahil hindi na iba sa kanya si Micaela. Para na rin niya itong tunay na anak. Bukod doon, sa kanila rin ibinili ni Don Gustavo ang anak bago ito makoma. May nais pa nga sanang sabihin ng Don noon. Hindi lang natuloy dahil nawala na ito ng malay sa mga sandaling iyon. If that's what you want, Mom, I'll support you para mapanatag din tayo. Sagot naman ni Damian. Habang sa mansyon naman ng Faustino, ay dali-daling nagtungo ang mag-ina sa basement kung nasaan si Micaela. Mommy, Stacy, nauutal na sambit ni Micaela. Ilang araw na rin siyang naroon. Hindi niya kinakain ang mga pagkaing dinadala sa kanya, kaya naman medyo nangihina na ang katawan niya. Hoy, umayos ka. May make-upan kita, okay? Tapos may sinulat ako rito na babasahin mo mamaya sa video. Galingan mo, ha? Para magmukhang presentable, ay inayusan ni Stacy si Micaela para hindi magmukhang mahina at mugto ang mga mata. Anong gagawin mo? At saka para saan tong papel na to? Nagtatakang tanong naman ni Micaela kay Stacy. Diyan sa piece of paper, importante ang mga nakasulat diyan. Dapat magmukhang disappointed and regret ka. Magsusorry ka sa mga Klein dahil mas pinili mo ang long-term boyfriend mo na nasa Paris. Long-term boyfriend? Sa Paris? Stacy,
Why should I lie? Bakit niyo ba ginagawa to sa akin? Set me free. Kung gusto niyo ang yaman namin, go, get them. I don't care. Just set me free, please. Maya-maya pa ay nagtungo na rin doon si Doña Silveria. Anong nangyayari? Stacy, bakit ba ang tagal niyan? Kanina ka pa riyan. Kaya simple-simple ng pinapagawa ko sa'yo. Anas ni Doña Silveria sa anak. It's her fault, Mom. Kung ano-ano pang mga sinasabi niya sa akin. Ayaw pang sumunod na lang. Wika naman ni Stacy. Sa sandaling iyon, si Doña Silveria na ang gumawa ng paraan. Umalis ka riyan. Hinawi ng Doña ang anak na si Stacy. Tsaka kinuha ang kanyang cellphone. Inilagay sa camera. Tsaka inabot kay Micaela para siyang mag-video sa kanyang sarili. Micaela, you know what I'm capable of. Kung alam mo na yaman at mana lang ang habol namin sa ama mo, pues, isa lang ang ibig sabihin nun. Anumang oras ay pwedeng-pwede ko nang tapusin ang buhay ni Gustavo. Kaya wag mo akong sagarin, Micaela. Dahil konting-konti na lang, bibinggo ka na sa akin. Mag-video ka na. Tuluyan na ang tumulo ang mga luha ni Micaela dahil sa naging pagbabanta ng kanyang stepmom. Mahal na mahal niya ang kanyang ama. Kaya naman kapag involved na ito sa usapan, ay gagawin niya ang lahat. Huwag lamang masaktan ng kanyang ama na si Don Gustavo. Kahit labag sa loob niya, ay pinilit pa rin ni Micaela na sundin ang mga ito sa kanilang pinapagawa sa kanya. Matapos nun, ay pinaupi na ni Stacy ang messenger ni Micaela. Tsaka ito hinayaang mag-send kay Mrs. Klein para magmukhang makatotohanan. Ilang segundo rin bago kalikuti ni Micaela ang kanyang phone. Ang tagal naman yan. Baka kung ano-ano nang chinachat mo, ha? Patingin nga. Inis na wika ni Stacy. Kaya naman lumapit na ito sa kanya, tsaka pinanood ang ginagawa ni Micaela. Sakto naman, nakakatapos lang niyang isend ang video kay Mrs. Klein. Nang maisend iyon, dahil wala na itong silbi sa kanila, ay kinuha na ni Doña Silveria ang phone ni Micaela. Tsaka ito binasag, para wala ng ebidensya pa. Tanging iyak na lamang ang nagawa ni Micaela hanggang sa makaalis na ang mag-ina. Pagbabayaran niyo to. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Pagbabayaran niyo. Mariing sambit ni Micaela sa kanyang sarili. Nang ma-receive naman ni Mrs. Klein iyon, ay labis ang kanyang lungkot. May I see the video? Malungkot na tanong ni Damian. Here. Tsaka inabot ng ginang ang kanyang phone. Sa video na iyon nakapaloob ang paghingi ni Micaela ng sorry sa mga ito dahil sa nagawa niya. Nabanggit niya rin doon na may nobyo na nga siya. Katulad ng inutos ni na Doña Silveria na sabihin niya. Malapit na ngang maniwala ang mag-ina, ngunit si Damian ay talagang hindi pa rin kumbinsido base sa pagkakakilala niya kay Micaela. Simula noon habang lumilipas ang mga araw, tila unti-unti nang nagtatagumpay sina Doña Silveria na mabura sa kanilang kwento si Micaela. Napapalusutan nila ito sa pamamagitan ng kanilang pagsisinungaling. Nagiging malaya sila sa palusot at pakikinabang sa mga bagay na hindi naman dapat silang nakikinabang. Kahit pa napanood na ni Damian ang nasa video, ay palaisipan pa rin talaga sa kanya ang mga bagay-bagay. Hi, Damian! Maarating bati ni Stacy kay Damian. Naisip ni Damian na mag-unwind ngayon na matagal na rin niyang hindi nagagawa dahil naging abala siya sa kanyang mga extracurricular activities. Isa pang dahilan ay labis pa rin siyang napapaisip kung ano nga ba talaga ang nangyari kay Micaela. Sakto naman at naroon din si Stacy, kaya naman sinamantala ng dalaga na i-take advantage ang pagiging malungkot ni Damian. Tinatamad namang lumingon si Damian sa kinaroroonan ni Stacy. Hindi pa nga niya ito mamukaan dahil wala naman siyang interest sa dalaga at tanging si Micaela lamang ang concern niya ngayon at tumatakbo sa kanyang isipan. Hey! Tinatamad niyang sambit. Walang kahiyahiyang umupo si Stacy sa bakanting pwesto sa tabi ni Damian na inuupuan. Do you still remember me? Imposibleng hindi. Maarting tanong pa ng babae. Samantalang nakatuon lamang sa alak si Damian at talagang pinapahalatang wala siyang ganang makipag-usap sa dalaga. Stepsister ka ni Mika, tama? Tugon naman ni Damian habang ang tingin ay nakapako sa mga nagsasayawan sa stage. Bigla na lamang nanabik si Stacy nang maalala nga siya ni Damian. Oh yes,
Mabuti naman at natatandaan mo pa ako. Anyway, why are you here? And why are you drinking a lot? Broken ka pa rin ba dahil kay Micaela? Sunod-sunod na tanong ni Stacy. Hindi malaman ni Damian kung maiinis ba siya o ano dahil sa mga pinagsasabi ngayon ni Stacy. Para sa kanya ay tila nangaasar pa nga ang dalaga sa tono nito. I'm having a hard time lately. That's why I'm here. Iritableng sagot ni Damian. Saglit namang kumuha ng beer si Stacy sa tray na daladala ng isang waiter. Alam mo Damian, maging ako ay nangihinayang din sa chemistry niyo ni Micaela. Pero minsan kasi, shut up. I don't even need your opinion. Tinapos na nga ni Damian ang pagsasalita ni Stacy dahil kanina pa siya asiwas sa babae. Hinahanap-hanap pa rin niya si Micaela, kaya naman hindi talaga siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ng totoo. Pero sa katunayan kapag desperada na ang isang tao, wala na itong gagawin para hindi makuha ang matagal na niyang inaasam-asam, bagay man iyon o tao. Sandaling nagpaalam si Damian upang mag-CR. Sinamantala naman ni Stacy ang pagkakataon na yon para haluan ang inumin ni Damian ng gamot na pampawala sa wisyo. Desperada na nga siyang makuha ang binata. Kaya naman, dinaanan niya ito sa ganitong paraan dahil batid na niyang hindi talaga siya magugustuhan ng binata dahil kay Micaela. Kaya naman sapilitan niyang aangkinin ng lalaki sa pagkakataong ito. Nang makabalik si Damian, ay muli na nitong kinuha ang bote ng beer na iniinom niya kanina. Habang si Stacy naman ay palihim na inoobserbahan si Damian at inaabangan na inumin ng alak. Ilang sandali pa ay nagtagumpay na nga ang plano ni Stacy. Ininom na nga ni Damian ang kanyang alak nang walang kamalay-malay sa inilagay doon ng dalaga na gamot. Palibhasa nangingibabaw na ang ingay sa buong bar at kanya-kanya na rin ang ginagawa doon. At wala nang pakialam sa isa't isa, ay marahan ang naitayo ni Stacy si Damian at matagumpay na naisakay sa kanyang sasakyan. Dinala ni Stacy si Damian sa kanyang kondo. Sigurado kasi siyang mapapagalitan ng Donya kapag inuwi niya sa mansyon ng binata, kaya doon na lamang niya dinala ito sa kanyang condo unit. Nang makapasok sila sa loob, ay malaya na niyang naihiga si Damian sa kanyang kama. Minasdan niya ito ng matalim at malalim. Mula mukha pababa ng katawan ay pinagnanasaan talaga ni Stacy. You are so perfectly handsome, Damian. You're the man of my dream. At nararapat lang na ako ang pakasalan mo. Ako ang nababagay sa'yo at hindi si Micaela. She's not worth it. Ako ang dapat sa'yo. Sinasabi iyon ni Stacy habang marahang iginagala ang kanyang daliri sa dibdib ni Damian. Walang-wala sa wisyo ang binata. Kaya hindi maintindihan ang nangyayari o ang sinasabi man lang ni Stacy. Ilang sandali pa ay, kinuha ni Stacy ang kanyang phone at kumuha ng litrato nilang dalawa ni Damian na nakadampi ang labi sa isa't isa. Ilang sandali lang ay biglang nagsalita ang binata. Mika, mahal na mahal kita Mika. Hindi malaman ni Stacy kung bakit parang inuntog kaagad siya ng katotohanan. Bahagya niyang dinistansya ang kanyang sarili at sigurado siyang bigla siyang nasaktan. Mas masakit pala kapag sa bibig mismo ni Damian niya ito maririnig. Mas may laman at kirot. Maya-maya pa ay tumawag na si Doña Silveria kay Stacy. Pinapauwi na niya ang anak para sa kanyang mahalagang sasabihin. Naudlot naman ang binabalak ni Stacy kay Damian, kaya naman iniwan na lamang niya doon ang binata at hinayaan na lang na makatulog. Nang makauwi si Stacy, ay nabungaran kaagad niya ang ina na tila nag-aalala na nakaupo sa may sofa sa sala. Mom, what's the problem? Nag-aalala ring tanong ni Stacy sa ina. Saan ka ba galing? I've tried to reach you for so many times. Bakit ang tagal mong sagutin? I'm sorry. Nasa bar kasi ako with my friends eh. Hindi ko napansin na tumatawag ka. Anyway, may nangyari ba? Ano ba yun? Muling tanong ni Stacy. Stacy, may malay na ang daddy mo. He's now awake and anytime soon, hahanapin na niya si Micaela. Or worst, umuwi na siya rito. Anong gagawin natin kay Micaela? Sabi ng Donya ng may labis na pangamba. Nanlaki naman ang mga mata ni Stacy tsaka napaisip. Ito na ang katapusan nila kapag tuluyan ang nagkamalay ang kanyang ama. Katapusan na nila kapag nalaman pa nito ang kanilang ginawa ng kanyang ina kay Micaela.
At hindi maaaring mangyari iyon. Hindi nila dapat malaman yon. Kaya naman ngayon ay nakakaramdam na siya ng takot. Oh my gosh, Mom! What should we do? Kapag nalaman nila ang mga ginawa natin, paniguradong makukulong tayo. And I don't want that to happen. Ayokong makulong, Mom. Ayoko. Pagsusumamo ni Stacy. Walang makukulong, okay? Wala. Ako ang bahala. Kailangan pa nga nilang mag-isip ng paraan para mapagtakpan ng kanilang nagawa. At isa na nga lamang ang naiisip na paraan ni Doña Silveria. Iyon ay ang tuluyan ng itakas si Micaela. Micaela, aalis tayo. Mariing sabi ni Doña Silveria. Nangihina na nga rin ang dalaga. Kahit pa araw-araw siyang dinadalhan ng mga ito ng pagkain, ay ayaw pa rin niya itong kainin. Mas gusto na nga lamang niyang mamatay kaysa araw-araw pahirapan ng kanyang isipan. Samantala, may malay na rin si Damian. Konting oras lang din ang pagiging epektibo ng gamot. Kaya naman, unti-unti na rin siyang bumalik sa wisyo. Nang mapagtanto niyang nasa ibang condo unit siya, ay mabilis na siyang umalis. Hawak-hawak pa nga rin niya ang kanyang ulo dahil sa labis na pagsakit. Sa kabilang banda ay pinagtulungan na ng mag-inang Silveria at Stacy ang pagtakas kay Micaela. Nakakuha naman ng pagkakataon si Micaela na may iabot sa isa sa mga katulong ang matagal na niyang iniingatan na memory card. Alam din kasi ng mga katulong ang ginagawa nilang pagmamalupit kay Micaela, ngunit pinili na lamang nilang manahimik dahil sa pagbabanta ng dalawa sa kanilang buhay, oras na magsumbong ang mga ito. Nang makaalis sila ay aligaga naman ang mga katulong kung sino ang tatawagan at hihingaan ng tulong. Hanggang sa hindi malaman-laman na dahilan, ay sinubukan ni Damian na magtungo sa mansyon ni na Micaela dahil sa mga bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Sir Damian, naku po, Diyos ko po, mabuti po't narito kayo. Maluhaluhang bungad ng katulong kay Damian. Otomatikong nahulasan si Damian sa reaksyon ng katulong na para bang may nangyaring masama. Ano hong nangyari? Kunot noong tanong nito. Si Ma'am Micaela po. Nauunahan nga ng utalang pagsasalita ng katulong. Aligaga ito at taranta dahil sa mga nangyayari. Ngunit pilit siyang pinapakalma ni Damian para mas mailahad nito ng maayos ang gusto niyang sabihin. Manang, huminahon ho kayo. Ikalma niyo ang sarili niyo. Anong nangyari kay Micaela? Nasaan siya? Tanong ni Damian na pilit ding pinapakalma ang kanyang sarili. Si Ma'am Micaela po. Itinakas siya ni na Doña Silveria at Ma'am Stacy. Papunta na po silang airport. Maaabutan niyo pa po sila. Dahil narinig ko pong 8:00 pa ang flight. Sir Damian, iligtas niyo ho si Ma'am Micaela. Pagsusumamo ng katulong. Maya-maya pa'y ibinigay na rin ng katulong ang memory card na iniabot sa kanya kanina ni Micaela. At saka ito po, Sir Damian. Palihim po yung inabot sa akin kanina ni Ma'am Mika. Wala ho siyang sinabi kung ano yan. Pero sigurado ho ako na importante yan. Sige na po, sundan niyo na po sila. Sa pagkasabing iyon ng katulong, ay wala na ring pilalampas pang segundo si Damian at hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Kahit hindi detalyado ang ikinuwento ng katulong, ay sapat na iyong ebidensya para malamang nasa peligro nga ang buhay ng dalaga. At lahat ng sinabi sa kanila ng mag-ina ay kasinungalingan lamang para maitago si Micaela. Kumaripas na kaagad si Damian patungo sa kanyang sasakyan at daladala ang pag-asa na muli niyang makikita si Micaela. Sinasabi ko na nga ba I feel it. May tinatago silang mag-ina. Mariing sambit ni Damian sa kanyang sarili habang nagmamaneho. Tinawagan na rin niya ang kanyang mga magulang at ipinaalam na sa mga ito ang nangyari. Mabilis namang gumawa ng aksyon ng mga ito upang tulungan ng anak sa pagsagip ng buhay ni Micaela sa mga kamay ng kanyang stepmom at stepsister. Samantala sa airport ay kabado nang naghihintay sina Doña Silveria at Stacy. May kung ano naman silang itinuro kay Micaela, kaya tahimik at tulala lang ang babae. Pagod na rin ito sa mga nangyayari, kaya wala nang lakas pa na magpumiglas at tumakas. Ni magsalita o sumigaw para humingi ng tulong ay hindi na niya magawa, dahil sa isip niya ay pinagpapasadyos na lamang niya ang anuman ang mangyayari sa kanya ngayon. Sa kabilang banda, nang makarating na si Damian sa airport, ay kasunod na rin niya ang mga pulis.
Taranta niyang hinalughog ang buong airport upang hanapin sina Micaela. Ngunit hindi niya makita ang mga ito. Kumilos na rin ang mga kapulisan, kaya naman nagpanik na rin ang mga taong naroon. Nang matunugan ni na Doña Silveria at Stacy na may mga pulis, base sa mga naririnig nila na usap-usapan, ay mabilis na silang kumilos at nagtakip ng muka. "Mom, may mga pulis. Baka tayong hinahanap nila." Nag-aalalang sabi ni Stacy sa kanyang ina. Nanginginig na rin ang mga kamay ni Doña Silveria. Sinusubukan pa rin niyang maging okay at kumalma para kumalma si Stacy at hindi matakot. Ngunit maging siya ay natatakot na rin. "Huwag kang magpapahalata, Stacy. Kumalma ka." Mariing sambit ng kanyang ina. "Ano kaya kung iwan na lang natin dito si Micaela? Tutal siya lang naman talagang habol nila. Iwan na natin siya, ma. Mas mahihirapan tayong makatakas kapag kasama natin siya. Tara na, ma. Hanggat may oras pa. Please, ma." Pagmamakaawa ni Stacy. Gulong-gulo na rin si Doña Silveria kung ano ba ang uunahin o kung ano ba ang dapat gawin. Hirap na siya. Kahit nasa gitna na sila ng kapahamakan, ay yaman pa rin ang naiisip niya. Paano ang mana? Paano ang share natin? Paano ang mana mo? Hindi natin yun makukuha kung hindi mawawala sa landas natin itong si Micaela. "Oh, mapapahamak na tayo. Yan pa rin ang nasa isip mo? Hayaan nyo na ang mana. Ang mahalaga'y makatakas tayo." Sagot naman ni Stacy sa mahinang boses. "Sa tingin mo ba kapag nakatakas na tayo, ay makakaligtas pa rin tayo? Makapangyarihan si Gustavo at mahal na mahal niya ang kanyang unika iha. Kaya sigurado kung ipapahanap pa rin niya tayo o kung hindi kaya naman ay posibleng ipapatay niya tayo. Mag-isip-isip ka nga, Stacy. Kaya mas mabuting nasa atin ang alas at sisiguraduhin kong hindi na nila makikita si Micaela. Sinira nila ang buhay natin. Pwes, sisirain ko rin ang buhay nila at ng magaling na babaeng to." Matindi na ang paninindigan ni Doña Silveria na maitakas si Micaela at tuluyang mailayo na sa lahat. Habang si Stacy naman ay tila nakokonsensya na sa ginagawa ng kanyang ina. Hindi niya lubos sa kalain na hahantong sa ganito kasama si Doña Silveria para lamang sa yaman. Napag-isip-isip niyang sana pala nung una pa lang ay siya na ang pumigil sa ina para hindi umantong sa ganitong pagkakataon na pareho silang mapapahamak. "Pero ma, sigurado din ako na napapalibutan na ng mga pulis ang buong lugar at maya-maya matutunto na nila tayo. Tara na, mommy. Please, makinig ka naman sa akin for once." Sa mga oras na iyon ay umiiyak na si Stacy habang si Micaela naman ay wala pa rin kare-reaksyon. Napatingin naman sa kanyang ina na si Doña Silveria na nangingislap na rin ang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo rito. "Stacy, pumunta ka na sa backdoor. Susunod ako. Sige na, kumilos ka na." Nanlaki naman ang mga mata ni Stacy sa sinabing iyon ng kanyang ina. Hindi niya mabasa kung ano bang tumatakbo sa isipan nito. "Mom, paano ka? Sumama ka na sa akin." Pamimilit ni Stacy. May kukunin na ako sandali sa baggage. Sige na, susunod ako. Bilisan mo na." Naniwala naman si Stacy sa kanyang ina, tsaka sumunod na rito at umalis na. Nakakailang hakbang pangalang si Stacy palayo sa kanila, ay narinig na niyang malakas na sigaw ng isang pulis. Sa huling sandali ay muli siyang sumulyap sa kanyang ina at binasa ang binigkas ng bibig nito. "Tumakas ka na!" Wika ng kanyang ina. Patuloy sa pagtulo ang mga luha ni Stacy at wala na rin siyang pinalampas pang oras, kaya tumakas na rin siya. "Nakita na namin si Miss Micaela. Nandito sila." Wika ng mga pulis. Dumating na rin doon si Damian at doon ay halos bumagsak ang kanyang balikat nang matagpuan si Micaela sa ganoong hitsura. Micaela." Niyakap ng mahigpit ni Damian ang dalaga at doon ay tuluyan na rin pumatak ang mga luha ni Micaela. Damian!" Mahina niyang sambit. Nang makakalas naman sa pagkakayakap si Damian, ay ibinaling na niya ang tingin kay Doña Silveria. "Anong ginawa niyo kay Micaela? Sisiguraduhin kong mabubulo kayo sa kulungan." Mariing pagbabanta ng binata sa Donya. Tila hindi naman natamaan ng Donya at tinawanan pa ito na tila walang balak magsisi sa kanyang mga ginawa. Kulang pa yan, Damian. Kulang pa yan, Micaela, sa ginawa niyo sa aming mag-ina. Nararapat lang to sa'yo
dahil gahaman ka. Nararapat lang na maghirap ka dahil makasarili ka. Nararapat lang yan at kailanman ay hindi ako magsisisi sa mga ginawa ko. Tandaan nyo! Sambit ni Doña Silveria habang abala naman ang mga pulis sa paglalagay ng posa sa kanyang mga kamay. Pigil na pigil din ang kanyang mga luha at pinapakita na malakas at matapang siya. Nakatingin lang sa kanya si Micaela na tila may malalim na iniisip. Ang dami niyang gustong sabihin at itanong kay Doña Silveria, ngunit nangihina na siya. Umiikot na ang kanyang paningin at sa sandaling iyon ay tuluyan na siyang bumagsak sa katawan ni Damian at nahimatay. Micaela! Micaela! Sigaw ni Damian. Mabilis naman niyang sinaklolohan ng dalaga at dinala sa kanyang sasakyan. Isinama na rin si Doña Silveria ng mga pulis patungo sa kulungan, habang si Stacy ay nakaalis na at ang inaalala pa rin ay ang kanyang ina. Iyak siya ng iyak dahil sa nangyaring ito sa kanila. Samantala nang madala si Micaela sa ospital, ay sinulubong naman sila ng mga Klein na may labis na pag-aalala sa dalaga. Awang-awa sila sa sinapit ni Micaela dahil mababakas pa sa kamay at paa nito ang kadenang ginamit na panggapos ni na Doña Silveria sa kanya. Halos inabot din ng 2 araw bago tuluyang nagkamalay na si Micaela. At sa loob ng 2 araw na iyon ay hindi siya iniwan ni Damian. Mika, gumising ka na. May gusto ka bang kainin? Anong gusto mo? Sunod-sunod na tanong ni Damian sa dalaga. Maya-maya pa ay labis ang kanyang galak nang magkamalay na si Micaela. Marahan namang ininulat ng maayos ni Micaela ang kanyang mga mata. Bumungad sa kanyang maliwanag na ilaw sa kisame at ang tanging ingay lamang ng mga aparato ang kanyang naririnig. Nasaan ako? Nasa langit na ba ako? Malumanay na tanong ni Micaela. Humarap naman sa kanyang muka ang muka ni Damian. Tinitigan niya ng malalim ang muka ng binata dahil medyo malabo pa ang kanyang paningin. Damian? Damian? Sambit niya sabay tulo ng kanyang mga luha. Isang maluwag na ngiti naman ang pinakawala ni Damian. Ligtas ka na, mahal ko. Ligtas ka na. Malambing niyang sabi. Nang bumalik na sa wisyo si Micaela, ay marahan na niyang tinulungan ito para makabangon. Kamusta ka? Kumusta ang pakiramdam mo? May masakit pa ba? Tanong ni Damian. Umiling-iling naman si Micaela. Wala naman, pero mas masakit yung iniwan nilang sakit sa puso ko. Hindi yun matutumbasan ng sakit ng pagkakagapos o kumakalam na sikmura. Tila nakaukit na sa puso ko. Hindi ko akalain na magagawa nila sa akin yun. Tinrato nila akong parang aso para lamang sa pera. Damian, pagbabayaran nila ang ginawa nila. Pagbabayaran nila. Wika ni Micaela at tuluyan na muling tumulo ang kanyang mga luha. Marahan naman iyong pinunasan ni Damian gamit ang kanyang palad. Oo, Micaela. They will going to pay for this. You deserve justice. At hindi titigil ang mga kapulisan hanggat hindi nakikita si Stacy para sabay silang magbayad ng kanyang ina. Napakunot naman ang noon ni Mika. Nakataka si Stacy? Gulat niyang tanong. Oo, pero gumagawa na ng paraan ang mga matataas na otoridad para matunto na siya. Hindi na rin naman siya makakalabas ng bansa dahil sa maigting na seguridad ngayon. Nagpatong na rin si Mommy ng danyos para lamang mahuli si Stacy. Hindi nila maaring takasan ang ginawa nila. Hindi rin maaaring akuin ni Doña Silveria ang naging kasalanan din ni Stacy sa'yo. Sabay kanilang pinahirapan, kaya sabay din silang magdurusa. There's no exemption in justice. Paliwanag naman ni Damian. Naaawa rin naman si Micaela sa kanyang stepmom at stepsister, pero kalabisan ang mga ginawa nila sa kanya. Labis na sakit iyong idinulot nila sa kanya, kaya hindi na niya hahayaang maulit pa iyon. Mabait siya, pero may hangganan din ang kabaitan niya. Tumangu-tango na nga lang si Micaela habang nakikinig sa sinasabi ni Damian. Siya nga pala, nasa recovery room na si Tito Gustavo. Nasa mabuti na ang kanyang kalagayan. Kaya ikaw, magpalakas ka para mabisita na natin siya. Sa kabila ng kalungkutang nararamdaman ni Micaela, ay ito na ang pinakamagandang balita na nagpagaan bigla ng kalooban niya. Masaya siya dahil nagkamalay na ang kanyang tagapagtanggol. Talaga? May malay na si Daddy? Tanong niya na ikanatango naman ni Damian sabay ngiti.
Sa labis na kasiyahan na nararamdaman, ay niyakap ni Micaela si Damian na mahigpit na mahigpit. Maraming salamat, Damian. Salamat dahil nariyan ka. Salamat. Wika ng dalaga, at tanging pagtapik-tapik naman sa kanyang likod ang sagot ni Damian. Nang sumunod na araw, nakarecover na nga ng maayos si Micaela, kaya naman pinayagan na siyang pumunta sa ama sa kabilang kwarto. Nakakatayo na rin si Don Gustavo at unti-unti nang nakakabawi ng lakas. Pagkabukas ni Mika ng pinto, ay bumungad kaagad sa kanyang ama na nakatayo at nakaharap sa malaking bintana ng silid na iyon. Ramdam ng Don na may pumasok dahil sa pag-ingit ng pinto. Marahan namang humakbang si Micaela palapit sa kanyang ama. Halos ilang buwan ding under coma si Don Gustavo, kaya naman labis-labis talaga ang kanyang pagkamis dito. Alam na rin ni Don Gustavo ang lahat ng nangyari dahil naibalita na ito sa kanya ng mga Klein. Kaya naman labis ang galit na nararamdaman niya ngayon para sa mag-ina at labis naman ang awa niya para sa kanyang tunay na anak. Hindi alam ni Micaela kung paano bibigkasin ang salitang dad na halos matagal na panahon siyang nangulila na banggitin iyon. Nauna pa ngang tumulo ang kanyang mga luha bago siya magsambit ng salita. Nang makarating na siya sa tabi ng kanyang ama, ay doon na siya nagsalita. Daddy, saad niya sa nanginginig na boses dahil sa pagpigil niya sa kanyang pag-iyak. Nang marinig iyon ng Don, ay tila naman may kumurot sa kanyang puso. Labis niyang sinisisi ang kanyang sarili na hindi man lang niya na ipagtanggol ang kanyang anak noong mga panahong kinailangan nito ang kanyang tulong at kalinga. Sa sandaling iyon, ay pigil-pigil na rin ni Don Gustavo ang kanyang mga luha. Tsaka marahan ang humarap sa kanyang anak. Mika, may Mika. At sa tagpong iyon, ay tuluyan na nilang niyakap ang isa't isa. Tuluyan nang humagulhol sa iyak si Micaela nang muli niyang maramdaman ang pagyakap ng kanyang ama. That warm hug is her safe place. Her dad is her comfort zone. Kahit anong tapang niya, kahit anong lakas ng loob niya, bigla na lamang siyang lumalambot kapag nariyan na ang kanyang ama. Sa isang yakap na iyon, ay tila nawala na ang kanyang lungkot. Nagmistula pa nga siyang batang paslit na labis ang pagyakap sa kanyang ama at umahagulhol sa iyak. May Mika, I've missed you. Don't cry. Nandito na si Daddy. Huwag ka nang umiyak. Maluhaluhang sambit ni Don Gustavo. Hindi pa rin bumibitaw sa kanya si Micaela dahil ang mga braso at yakap na iyon ng kanyang ama ang magpapadama sa kanya na ligtas na talaga siya at hindi na niya kailangang pang matakot. She's in good hands now at iyon ang sisiguraduhin sa kanya ng kanyang ama. Dad, ang daming nangyari. Ang daming nangyari nung wala ka. Akala ko hindi ko makakayang mag-isa. Akala ko susuko na ako. But then, I realized you're still alive, just sleeping. Kaya sabi ko, why would I surrender? You're just waiting for me. Sobrang sakit dad ng ginawa nila. But thank God, I'm still here. Ang dami kong gustong isumbong sa'yo. Ang dami kong gustong ikwento. Sobrang nangulila ako sa'yo, Dad. Sobrang na-miss po kita. Umiiyak na sabi ni Micaela. Don't worry, may unika iha. We will go home. Uuwi na tayo. At magiging maayos na rin ang lahat. Hindi nga matutumbasan ang anumang bagay ngayon o anumang mga kumikinang na mga diamante ang nararamdaman ngayon ni Micaela. Sobrang saya niya dahil sa wakas ay magkakasama na rin sila ng kanyang ama at ligtas na ito sa kapahamakan. Nang makauwi sila, makalipas ang ilang araw, ay nagdesisyon na si Don Gustavo na harapin ang kanyang kinakasama ni si Doña Silveria. Nakasalukuyang nakapiit na sa kulungan at pinagbabayaran niya ang kanyang mga kasalanan. Napanood na rin niya yung video na nakapaloob sa memory card na ibinigay ng katulong kay Damian at doon niya napagtanto na talagang hindi makatao ang ginawa ni Silveria sa kanyang anak na si Micaela. Gustavo! Gustavo! Tulungan mo ko! Pinagtulungan nila ako! Wala akong ginagawang masama! Wala akong kalaban-laban, Gustavo! Tulungan mo ko! Pagsusumamo ni Doña Silveria kay Gustavo, na matalim na nakatingin sa kanya. Nasa likod ng Don ang kanyang anak na si Micaela, nakasama naman si Damian. Ilang sandaling tinitigan ng Don ang Doña. Sa isang iglap, ay nawala bigla ang kanyang pagmamahal dito, at tanging pagkamuhi na lamang ang nararamdaman.
Silveria, ang aking asawang si Silveria. Itinuring kong tunay na anak ang anak mong si Stacy. Ngunit bakit ang aking anak na si Micaela ay hindi mo man lang itinuring na tunay na nanggaling sa iyo? Hindi mo na kailangang magpaawa sa akin dahil alam ko na ang lahat. Hindi lang basta nalaman, kundi napanood ko na ang lahat. Lumagpak naman bigla ang mga luha ni Doña Silveria. Napanood? Anong pinagsasabi mo? Ngayon ay matapang at malakas na ang loob ni Micaela na sumabat sa usapan. Noong gabing pinilit niyo akong gumawa ng video ni Stacy, tanda niyo? Yung gusto niyong sabihin ko doon na may iba akong lalaki at sasama na ako sa kanya sa Paris? Natatandaan niyo ba yun? Pwes, siguro nga hindi kayo nag-iisip. Habang naka-open ang camera, habang minumura niyo ako, sinisipa, sinasaktan na tinatakot. Sinimulan ko na ring pindutin ang button para magsimula na ang pag-video ng mga kawalang hiyaan ninyo. Nilakasan ko na ang loob ko at siguradong hindi niyo ako mahuhuli. Pagkatapos kong mag-video, mabilis ko na yung na-save bago pa man ninyo ako mahuli. Nang ipato niyo ang cellphone ko at durugin para tuluyan ang mawala ng ebidensya, dali-dali kong kinuha ang memory card at itinago. Dahil yun ang alam kong makakapagdiin sa inyo. Mom, hindi pala. You don't deserve that title. Hindi ka karapat-dapat tawaging isang ina dahil kailanman hindi ka naging mabuting ina sa akin. Doña Silveria, ano ba ang ginawa kong masama para gawin niyo sa akin yon? Buong buhay ko, ginawa ko ang lahat para mahalin niyo ako, para tanggapin niyo rin ako. Which is, bakit nga ba ako nagmamakaawa sa inyo? Kung tutuusin, ako naman ang tunay na kadugo ni Daddy. Ako yung mas may karapatan. Pero Doña Silveria, hindi ho yun ang nasa isip ko. Matagal na akong nangungulila sa ina at sabik na magkaroon muli ng isa. Pero ni minsan, naiparamdam niyo ba sa akin ang pagiging ina ninyo? Hindi. Kaya ngayon, hindi ko hahayaan pa na muli niyo akong saktan. Ginawa ko na ang parte ko, pero wala pa rin kwenta. Pero, huwag kayong mag-alala, Doña Silveria. Sa lahat ng mga ginawa niyong masasama sa akin, nagtaniman ako ng sama ng loob. Nasaktan man ako, pinapatawad ko na kayo. At hahayaan ko na lamang na batas na magparusa sa inyo. Habang sinasabi iyon ni Micaela, ay tuluyan na ring umiyak ang Donya. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, pinatawad pa rin siya ng dalaga. Sa kabila ng kanyang kasamaan, nagpakumbaba pa rin si Micaela. Bigla nga siyang nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili at tinanggap na ang kanyang pagkatalo. Bago naman tumalikod at umalis sina Don Gustavo, ay nagpahabol pa ng isang salita si Doña Silveria. Gustavo, inaamin ko ang pagkakamali ko at nararapat lang na parusahan ako. At alam kong kalabisan na kung ihiling pa ako sa'yo. Patawarin mo ang anak kong si Stacy. Biktima lang din siya ng kasamaan ko at karapatan din niyang magkaroon ng bagong buhay. Please, Gustavo, kung hindi ako naging mabuting ina kay Micaela, please, maging mabuting ama ka kay Stacy. Ituring mo siyang sayong-sayo na. Alam kong magagawa mo yun dahil magkaiba tayo. Masama ako at mabuti ka. Mabuti kang tao at ama Gustavo. Nakikiusap ako sa'yo. Pinakinggan lamang iyon ng Don at saka umalis na. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi niya isinapuso ang mga sinabi ni Doña Silveria. Sa kabilang banda ay kusa na ngang sumuko si Stacy sa mga kapulisan dahil sa labis na konsensya na kanyang nararamdaman. Ngunit hindi man nangako si Don Gustavo kay Doña Silveria tungkol sa hiling nito. Bilang ama, ay gagawin niya ang responsibilidad niya sa kanyang mga anak. At buong puso niya muling tinanggap si Stacy. Ayaw pa nga sanang pumayag ni Stacy na sa mga kasamaang nagawa nila. Pero iyon na rin ang desisyon ni Micaela, ang bigyan pa ng panibagong pagkakataon ng kanyang kapatid na si Stacy. Habang tumatagal nga ay napapansin nila ang malaking pagbabago kay Stacy. At ngayon ay magkasundo na sila ni Micaela. Sinamantala na rin ni Damian ang pagkakataon nang maging maayos na ang lahat. Mika, let's get married. Diretsang sabi ni Damian kay Micaela. Hindi na ito'y kinagulat pa ng dalaga dahil yun din naman ang gusto niyang mangyari. Bakit pa ba ako tatanggi kung nasa harapan ko na ang Prince Charming ko? Oo naman, gusto rin kitang pakasalan. Nakangiting sabi ni Micaela. Hinalikan na rin siya sa kanyang mga labi ng binata at ilang linggo lamang ay naikasal na rin ang dalawa. Nakamove on na nga si Stacy dito
at masaya na siya para sa dalawa. Labis ang tuwa at galak ngayon ni Micaela dahil sa wakas ay makakapamuhay na rin sila ng walang gulo at mapayapa.